Nang makita naman ng isa ang nangyari kay Li Xuancheng kaya tinanong niya ang kanyang Panginoon na kung ayos lang ba ito. Subalit hindi ito sinagot ni Li Xuancheng at agad lang niyang inutusan ang kanyang mga bantay na sugurin sina Chu Tianshu at ang dalawang maid-servant nito. Na agad rin namang naintindihan ng mga bantay ni Li Xuancheng kaya mabilis na nilang tinungo ang kinaroroonan ng ating bida Chu Tianshu. Subalit wala namang balak na umatras sina Qiuyu at Dang Yu at nakahanda rin ito sa mangyayari, kaya nang makarating ang mga tauhan ni Li Xuancheng sa dalawang twins ay pinagsisipa lamang ito ni Qiuyu at Dang Yu na naging dahilan upang tumilapon ang lahat ng mga tauhan ni Li Xuancheng. Naikinabigla naman ni Li Xuancheng nang masaksihan niya ito, kaya sinabihan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na walang kwentang mga basura. Dahil hindi nila man lang kayang harapin ang dalawang maliliit na babae, kaya bakit niya pa isasama sila sa kanya? Habang si Chu Tianshu ay nakangiti lamang nang makita niya ang nangyayari sa panig ni Li Xuancheng dahil muntik na niyang makalimutan na sa mga kabataan, ang dalawang batang babae na ito ay may mga kakayahan na kapantay pa rin ni Merong Zhu. Habang iniisip ito ni Chu Tianshu seryoso namang sinabi ng dalawang twins na hindi nila papayagan na saktan ng sinuman ang kanilang master. At dahil sa nangyari kaya sinabi ni Chu Tianshu kay Li Xuancheng, na alam niya na si Li Xuancheng ay isang masakit na talunan. Kaya tinanong niya kung ano na ngayon ito. Tinanong niya rin na kung gusto pa rin ba niyang patayin siya. Sinagot naman ito ni Li Xuancheng habang tinututok nito ang kanyang espada kay Chu Tianshu at sinabi na ito na marahil ang huling pagkakataon para magkaroon sila ng tunggalian, kaya anuman ang paraan ay gusto niyang magtagumpay sa kanya kahit isang beses lamang. Kaya sinabihan niya si Chu Tianshu na bunutin rin niya ang kanyang espada. Subalit tumanggi ang ating bida Chu Tianshu na tanggapin ang tunggalian laban kay Li Xuancheng. At sinabihan lamang niya si Li Xuancheng na magpatuloy lamang ito sa pagpigil sa kanyang hininga at maghintay. At dahil rito kaya sinabi ni Li Xuancheng na 5,000 pilak. Handa siyang tumaya ng 5,000 pilak kung papayag si Chu Tianshu na tanggapin lamang ang tunggalian na ito. Nang marinig ito ni Chu Tianshu sa bibig ni Li Xuancheng kaya hindi na ito nagpaligoy-ligoy at agad na itong naghanda kasabay nito sinabi niya na kung gayon ay magsimula na sila. Wala namang masabi si Li Xuancheng nang marinig niya ito, na ikinaalala naman ng dalawang twins nang marinig rin nila ang sinabi ng kanilang master dahil wala siyang anumang martial arts training. Dahil bagamat si Li Xuancheng ay hindi isang body tempering stage martial artist, ngunit isa pa rin siyang cultivator. Kaya nakiusap sina Qiuyu at Dang Yu sa kanilang master, na mangyaring huwag itong magpadalos-dalos. Nang marinig ito ni Chu Tianshu kaya napag-isip-isip niya na mas mabuting itago niya ang kanyang kakayahan, dahil kung hindi, at magawa niyang mapatay si Li Xuancheng sa isang suntok lamang, ay mahirap para sa karamihan na tanggapin iyon. Kaya agad na niyang sinabi na kaya niyang talunin si Li Xuancheng nang walang anumang espada. Ngunit sa isip-isipan ng ating bida Chu Tianshu ay gagamitin na lamang niya ang pagkakataong ito upang masubukan niya ang lakas ng kanyang kasalukuyang grade ng Mystic Practitioner. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Chu Tianshu kaya nagsisimula ito magtawanan, at dahil sa sinabi ni Chu Tianshu kaya napapatanong ang isa na naruroon na hindi ba itong basura na si Chu Tianshu ay puno ng sakit mula noong bata pa. At tinanggap pa rin niya ang isang tunggalian. Nang marinig ito kaya napapatanong rin ang katabi nito na masyado lang siyang mayabang diba? At tumanggi pa siyang gumamit ng espada. Kaya nakakasiguro siya na malamang nawala man lang balak si Chu Tianshu na ipagtanggol ang sarili niya. Nasinang-ayunan rin naman ng iba dahil sa tingin nila ay naghahanda na lamang si Chu Tianshu para mamatay. Naikinagalit rin ni Li Xuancheng nang marinig niya rin ang sinabi ni Chu Tianshu dahil ang lakas ng loob ni Chu Tianshu na tingnan siya ng mababa. At dahil rito kaya hindi na nakapagpigil pa si Li Xuancheng at agad na niyang sinugod si Chu Tianshu at nang makalapit ay agad na rin niyang iwinasiwas ang kanyang hawak na espada kay Chu Tianshu. Subalit wala namang ginawa ang ating bida Chu Tianshu kundi ang pagmasdan lamang ang paparating na atake ni Li Xuancheng,
Kaya nang makita ito ng mga tao na nasa loob ng auction ay napapatanong sila na kung bakit hindi gumagalaw si Chu Tianshu. Subalit bago pa man tuluyang dumampi ang espada ni Li Xuancheng kay Chu Tianshu ay mabilis nang iniwasan ito ni Chu Tianshu, pati na rin ang iba pang mga atake ni Li Xuancheng ay mabilis rin niyang iniiwasan, na ikinamangha naman ng manunood dahil si Chu Tianshu ay umiiwas na parang daga, at ganap na naiiwasan ang lahat ng mga pag-atake. Subalit ang basura ay basura pa rin sa huli. Nang makita naman ni Li Xuancheng na puro iwas lamang si Chu Tianshu, kaya sinabihan niya si Chu Tianshu na mabilis na sumuko na ito at umamin ng kanyang pagkatalo, at pagkatapos ay papakawalan niya siya. Ilang saglit pa ang isang pinakawalang atake ni Li Xuancheng ay tumama na kay Chu Tianshu na ikinabigla, at ikinagulat naman ni Li Xuancheng nang masilayan niya ito, kaya agad niyang tinanong si Chu Tianshu na kung bakit hindi ito umiwas. Dahil alam niya na hindi siya matatalo ni Chu Tianshu, at basta aaminin lang ni Chu Tianshu ang kanyang pagkatalo ay bibitawan niya na siya. Dahil iyon ang sinumpaan niyang gawin, na gusto lang niyang talunin si Chu Tianshu ng isang beses lamang. At pagkatapos ay hindi na siya matatalo kahit kanino. Nang bigla na lamang naglakihan ang mga mata ni Li Xuancheng nang makita niya ang nakakatakot na nilalang sa kanyang harapan, na ikinabigla at ikinagulat naman ni Li Xuancheng nang makita niya na hindi pa pala ito patay, at niloko lamang siya. At hindi lang iyon, natutunan rin nito ang ilang uri ng nakakatakot na hypnosis upang lukuhin siya. Na ikinagalit rin ni Li Xuancheng dahil sa ang lakas ng loob ni Chu Tianshu na gumamit ng mga underhanded skills sa kanya. At dahil rito kaya agad nakiusap si Li Xuancheng na huwag niya siyang patayin, dahil inaamin na niya ang kanyang pagkatalo. At nakiusap na huwag siyang lumapit, at nakiusap uli na huwag siyang patayin. Wala namang ginawa si Chu Tianshu kundi ang pagmasdan lamang si Li Xuancheng, na ipinagtaka at ikinadismaya naman ng mga manunood nang makita nila ang nangyari kay Li Xuancheng, kaya napapatanong ang mga ito na kung ano ang ginagawa ni Li Xuancheng. Dahil ilang beses lang niyang inihampas ang kanyang espada at bigla na lamang sumuko ito. Kaya napapasabi na lamang sila na ang Chu Tianshu na ito ay palaging napakaskimang, kaya napagtanto nila na marahil na mayroon siyang isang nakatagong trump card. Dahil si Li Xuancheng ay natakot ng biglaan, at ito ay kakaiba. Nang makita naman ng isa sa mga tauhan ni Li Xuancheng ang nangyari sa kanya ay agad na niya itong tinulungan, na agad rin namang sinabihan ni Chu Tianshu na tumakas na ang mga ito. Sinabihan rin niya ang tauhan ni Li Xuancheng na tandaan nito na sabihin sa kanya nitong young master na magpadala ng 5,000 pilak sa palasyo ng prinsesa. Napataranta namang sinang-ayunan ng isang tauhan ni Li Xuancheng, na ikinamangha naman ng dalawang twins nang masaksihan nila ang kahanga-hangang ginawa ng kanilang master dahil hindi na kinailangan pang iangat ng kanilang master ang kanyang isang daliri para magtagumpay. Na ipinagtaka naman ni Merongzhu nang makita rin niya ang laban, kaya napapaisip siya na what on earth ang pinaplano ni Li Xuancheng. Dahil nakita niya ng malinaw na si Chu Tianshu ay hindi man lang gumalaw ng kahit isang pulgada, ngunit siya ay natakot sa ganitong estado. Ilang saglit pa ay dumating naman ang isang gwardya na hingal kaya nagpapasalamat na ito na sa wakas ay nakita na niya ang consort. At agad ring nagpakita ng paggalang ang gwardya kay Chu Tianshu, kasabay nito sinabi niya sa consort na ang kanilang kamahalan ay hinihiling ang kanyang pagbabalik sa palasyo upang bigyan ng paggamot ang prinsesa. Na agad rin namang sinang-ayunan ni Chu Tianshu, kaya sinabi niya na babalik siya agad. Kaya masaya nang sinabi ni Chu Tianshu kina Qiuyo at Dangyo na samahan na nila siya na umuwi, na agad rin namang naintindihan ni Qiuyo at Dangyo. Habang si Xiang Guanyan ay hindi mapakali dahil nararamdaman niya na ganap nang nagbago si Chu Tianshu kaysa sa dati. Habang sa likuran naman ni Xiang Guanyan ay hindi pa rin matapos-tapos sa isipan ng mga tao ang nangyari sa laban ni Chu Tianshu at Li Xuancheng, kaya tinanong ng isa ang mga kasabayan nito na kung may nakakaalam ba sa kanila kung ano ang nangyari. Subalit hindi rin ito alam ng isang kasabay nito dahil nakita lang niya si Chu Tianshu na nakatayo lamang, habang si Li Xuancheng ay patuloy lamang sa pagpapakawala ng mga pag-atake gamit ang kanyang espada ng ilang beses, at pagkatapos ay lumuhad na lamang ito para aminin ang kanyang pagkatalo,
kaya hindi niya maintindihan dahil iyon ay sobrang kakaiba. Naikinainis rin ng isa kapag naiisip niya na siya ay pumunta sa side ni Li Xuanchang, ngunit ang kinalabasan nito pala ay ganap rin na basura. Matapos ang mga bagay-bagay na iyon sa kahilingan ng kamahalan ay agad nang bumalik si Chu Tianshu sa palasyo, at nang makita ni Chu Tianshu ang Empress Xiao Moyan ay agad siyang nagpakita ng paggalang. Meron naman agad napansin ang Empress Xiao Moyan nang makita niya si Chu Tianshu sa isang tingin lamang kaya sinabihan niya si Chu Tianshu na hindi na rin siya masama, dahil mukhang nakahanap na siya ng paraan para pagalingin ang sarili niya. Tumango naman si Chu Tianshu sa sinabi ng Empress Xiao Moyan dahil sa kabutihang palad ay totoo ito, at naniniwala siyang kakailanganin niya lamang ng ilang araw para ganap na maka-recover. Ngunit sa isip-isipan ni Chu Tianshu ay hindi siya makapaniwala na makikita ng Empress Xiao Moyan ang kanyang recovery sa isang sulyap lamang. Nang marinig ng Empress Xiao Moyan ang sinabi ni Chu Tianshu kaya sinabi niya na ito ay mabuti, kasabay nito sinabi niya rin kay Chu Tianshu na magmadali at tretuhin na nito ang prinsesa. At ang lahat ng kailangan ni Chu Tianshu ay naihanda na. Dagdag pa niya na maghihintay na lamang siya sa labas. Nang tuluyang makaalis ang Empress Xiao Moyan ay agad na ring tinanggal ni Chu Tianshu ang damit ng Prinsesa Jiroxen habang tinitingnan ng Prinsesa Jiroxen ay napansin niya na tila ang prinsesa ay nakamit na nito ang 6th stage body temperance sa napakabatang edad, at ang sinag ng lilang liwanag na nagmumula sa katawan ni Jiroxen ay ang kanyang mystic force. At naiinggit rin siya kapag naiisip niya na kayang ma-condense ng Prinsesa Jiroxen ang isang strand ng mystic force sa isang mahinang kondisyon at walang paunang cultivation. Kaya napasabi na lamang siya na ang galing ng talento ng prinsesa. Gayunpaman ang kanyang mystic seed ay kasalukuyang nasa kanyang utak, at kung ito ay mag-evolve sa isang mystic serpent, ito ay magpapalubha sa kanyang mga meridian at sasaktan ang kanyang utak, at siya ay magkakaroon ng kapansanan, kaya ang panganib ay medyo malaki. Pahabol pa niya na nagawa niyang manatiling buhay dahil sa Prinsesa Jiroxen, kaya anuman ang susunod na mangyayari, at kung magiging mag-asawa man sila o hindi, ay nakadepende na sa kanilang kapalaran. At ngayon ay gagamitin niya ang nag-iisang strand ng mystic force ng prinsesa para alisin ang kanyang pangalawang meridian. Nang matapos sa mga iniisip ay agad nang itinusok ni Chu Tianshu ang sinulid sa noo ng prinsesa. Kasabay nito nalalayan niya ang mystic force na nasa utak ng prinsesa paibaba gamit ang kanyang dalawang daliri, para maitawid sa dalawang makitid at malaking bundok, patungo kung saan naruroon ang banal na lugar. At nang makarating sa destinasyon ay doon ipinasok ni Chu Tianshu ang mystic force ng prinsesa, at agad na ring huminga ng palabas si Chu Tianshu nang matapos ang paggamot sa prinsesa at nagawa niyang e-clear ang pangalawang meridian ng prinsesa. Kaya ang mystic force ng Prinsesa Jiroxen ay tiyak na bumabalik na sa kanyang subconscious. At ngayong naalis na ang lason sa loob niya, ay nakakatiyak na siyang magigising kaagad ang prinsesa. Ilang saglit pa nga ay unti-unti nang nagkakaroon ng malay ang prinsesa, maya-maya pa ay tuluyan nang nabuksan ng natutulog na prinsesa ang mga mata nito. Nang mapansin ito ni Chu Tianshu kaya agad niyang tinanong ang Prinsesa Jiroxen kung gising na ba siya. At dahil sa kakagising pa lamang ng prinsesa sa loob ng napakahabang oras kaya hindi pa niya medyo naaaninag ang itsura ng nagtanong sa kanya, kaya ipinakilala na lang mismo ng nagpagaling sa prinsesa kung sino siya, at nakangiti at masaya niyang sinabi sa prinsesa na siya ay si Chu Tianshu, kaya ganoon na lamang ang ipinapakitang ekspresyon ni Chu Tianshu dahil kailangan niyang bigyan ng ekspresyon ng prinsesa na siya ay nagmamalasakit at tapat. Nang marinig ito ng Prinsesa Jiroxen kaya sinubukan niyang alalahanin ang pangalang Chu Tianshu. At nang malaman kung sino ito kaya sinabi ng Prinsesa Jiroxen na siya ba ang kasuklam-suklam, malupit, mapanlin lang na si Chu Tianshu. Habang sa isip-isipan ng Prinsesa Jiroxen ay gusto na niyang suntukin ng malakas si Chu Tianshu sa tiyan kung hindi lang siya nanghihina ngayon. Sa narinig naman ni Chu Tianshu na sinabi ng prinsesa kaya naglakihan ang bunganga nito dahil ang orihinal na may-ari ng katawan niya na ito ay labis na kinasusuklaman ng lahat.
At nang mapansin ng prinsesa ang kanyang katawan kaya napasigaw ito at agad niyang tinakpan ang kanyang katawan. Subalit kinalaunan ay sunod-sunod na niyang pinaghahampas si Chu Tianxiu at paulit-ulit itong sinasabihan ng Prinsesa Jiroxen na umalis ito. Habang patuloy na pinaghahampas si Chu Tianxiu ng prinsesa ay agad rin namang nakiusap ang ating bida Chu Tianxiu sa prinsesa na kumalma ito dahil nandito siya para manggamot. At wala siyang masamang hangarin sa kanya. Nang marinig naman ng Empress Xiao Moyan ang kaguluhan sa loob kaya mabilis na nitong binuksan ang pinto ng silid. At baka sa mukha ng Empress Xiao Moyan ang kasiyahan nang makita niya si Jiroxen na tuluyan ng nagising. Kaya agad na itong nilapitan ng Empress Xiao Moyan, at nang makalapit ay mabilis namang nagyakapan ng mahigpit ang dalawa, na ikinaiyak naman ng Prinsesa Jiroxen nang may akap uli nito ang kanyang ina. Kasabay nito tinanong rin ng Empress Xiao Moyan ang kanyang anak na si Jiroxen kung bakit ang hangal niya. Dahil bakit niya sinubukang lasonin ang kanyang sarili. Na agad rin namang sinagot ni Jiroxen na hindi niya ginawa iyon. At iyon ay ang lingkod na si Hong Yan, dahil kumain siya ng ilan sa kanyang mga cake at nalasan. Nang marinig ito ng Empress Xiao Moyan kaya naiintindihan na niya ngayon. At sinabihan niya ang kanyang anak na makatitiyak ito, na sisiguraduhin ng kanyang ina na ang lahat ay masusing iimbestigahan. At saka painis ring tinanong ng Prinsesa Jiroxen ang kanyang ina na kung ano ang meron sa Chu Tianxiu na ito. Tinanong niya rin kung bakit pinayagan si Chu Tianxiu ng kanyang ina na tretuhin siya ng ganito. At haburan din siya sa ganitong estado. Hindi naman malaman ng Empress Xiao Moyan kung paano niya sisimulan ang pagpapaliwanag kung ano ang nangyari kaya sinabi niya lamang sa kanyang anak na ito ay mahabang kwento. Subalit sinabi pa rin ni Jiroxen sa kanyang ina na mangyaring sabihin pa rin ito sa kanya. Nang bigla na lamang dumilim ang ekspresyon ng Prinsesa Jiroxen at agad na nga nitong binalak na hampasin ang ating bida Chu Tianxiu upang patayin ito. Na ikinataranta naman ni Chu Tianxiu kaya agad siyang humingi ng tulong sa kanyang kamahalan upang iligtas siya. Nang makita ng Empress Xiao Moyan ang nangyayari kaya sinabihan niya ang kanyang anak na hindi niya pwedeng patayin si Chu Tianxiu. Na ikinaluhan naman ni Jiroxen nang marinig niya ito kaya agad niyang tinanong ang kanyang ina kung bakit. Dahil hinubad nito ang kanyang damit, subalit pinapanigan pa rin ng kanyang ina si Chu Tianxiu. Kaya sa tingin niya ay dapat na lang siyang magpakamatay. At dahil rito kaya agad nang sinabihan ng Empress Xiao Moyan si Chu Tianxiu na mangyaring umalis muna sa silid, at hayaan siyang ipaliwanag ito sa kanyang anak na agad rin namang sinunod ni Chu Tianxiu kaya agad na siyang lumabas. Nang tuluyang makalabas si Chu Tianxiu ay agad na ring sinabi ng Empress Xiao Moyan kay Jiroxen na kahit siya ay wala ring mataas na opinyon tungkol kay Chu Tianxiu. Gayunpaman, dahil sa kanya, ay tumigil ang prinsipe ng Beiyu at ng iba pang mga prinsipe ang kanilang mga pagtatangka na pakasalan siya, kaya tinanong niya na kung naiintindihan niya na ba. Subalit hindi pa rin ito nagustuhan ng Prinsesa Jiroxen dahil ngayon lamang si Chu Tianxiu. Habang hindi pa natatapos ang Prinsesa Jiroxen sa sasabihin ay agad nang ipinaliwanag ng Empress Xiao Moyan ang dahilan na iyon ay dahil sa sinusubukan ni Chu Tianxiu na iligtas siya. At mas mabuti pa rin ito kaysa panoorin siyang mamatay. Sinabi naman ng Prinsesa Jiroxen sa kanyang ina na tumatanggi siyang pakasalan si Chu Tianxiu kahit anong mangyari, dahil talagang kinasusuklaman niya si Chu Tianxiu, hanggang sa kamatayan. Agad rin naman naintindihan ito ng Empress Xiao Moyan habang yakap-yakap nito ang kanyang anak. Samantala sa labas ay tila narinig naman ni Chu Tianxiu ang pinag-uusapan ng Empress Xiao Moyan at ng Prinsesa Jiroxen kaya natahimik na lamang ang ating bida sa kanyang narinig. Ngunit sa kanyang isipan ay tinatanong niya ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan na si Chu Tianxiu na kung bakit siya ay kinamumuhian at kinasusuklaman kahit saan siya magpunta. At sa mga nag-iisip dyan kung magiging simp ba ang ating MC o hindi, ang tsansa na siya ay maging simp ay talagang mababa dahil ang manhwa na ito ay mula sa parehong studio na gumawa rin ng Invincible at The Start. Nang bigla na lamang merong tumatakbo ng mabilis patungo sa direksyon ng ating bida habang sinasabi nito sa kanyang kamahalan na mayroong siyang masamang balita,
Dahil ang prinsipe ng Biyayuan ay dumating na at sinabi nito na nandito ang prinsipe para bisitahin ang prinsesa, na ikinabigla naman ng Empress Xiao Moyan at ng prinsesa Jiroxen nang marinig nila ito. Kaya't mga kaibigan dito na nagtatapos ang recap na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe na rin sa aking channel para ganahan ako gumawa pa ng mga video.